Atay tunan karon nga mga sikretong butang, di ba? Sige, sani nga sikreto. Ato kining basahon ang Psalms 25 verse 14. The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Sikreto gyud na ato ang kuan karon. Ang ato ang pagkatun-an kay sikreto man gyud eh. Oo. Ang mga sikretong butang yang gikan sa Dios iya ding ipadayag diha sa iyang may kahadlok diha kaniya og iya yung ipakita ang iyang kobenante. Okay? Mao ni ato ang tun-an karon kani the everlasting covenant. Wow. Atong hinumduman giingon diri sa Inspiration sa Prophets and Kings, page 713, paragraph 1. Never has the Lord been without true representatives on this earth who have made His interests their own. These witnesses for God are numbered among the spiritual Israel. So, gi-refer ni siya sa 70 Adventists. Okay. And to them will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. So, atong nibawan diri nga ang kanidi ang mga spiritual Israel, moning 70 Adventists. So, ang spiritual, wala nagpasabot kung mayroon tag spiritual, kontradik sa literal. Kay, bisag si Abraham na siya duha ka anak, born in the spirit and born in the flesh. Pero, dili man gyud manalis nga anak man gyud niya si Isaac, nga born in the spirit. Di ba? Oh. So, ang contradict lang aning spiritual kaning carnal or fleshly. Mao na siya contradict niya. Oh. So, ang saad, ingon siya diri, and to them, diha kanila, will be fulfilled. The word will be is future tense. Will be fulfilled all, ang dili lang katunga, kung dili tanan, covenante promises by Jehovah to His ancient people. Okay. So, ato ta dito kang amahan na to sa pagtuo si Abraham. Kaya gisaaran mo to sa Ginoo. Okay. Kumuadto ta dito sa Genesis 17:1 to 9. And when Abram was 90 years old and 9, so 99, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk with me and be thou perfect. So, lakaw ka sa kuha, mahimo kang impit. Oh. And I will make my covenant between me and thee. Muna covenant di sa Ginoo, diya sa iya. Oh. O sa Ginoo. And will multiply thee exceedingly. Oh, padaghanon siya. Oh. Pero, gisultihan siya ni, 99 ang edad niya. Di ba? So, sa tawhanon pa na, kaanak pa ba ko ani? Di ba? Oh. Pero ang Ginoo may gasaad. Ito na importante. And verse 3, and Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Mo na karon na imong realidad. Yang kaliwat ni Abraham, naa sa daghan nga nasud. Dili man tanan, pero daghan. Di ba? Oh. Ningon pagit siya diri, neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Muna yan di. Ngon, padayon ta. Verse 6. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed. It means to say, apil na ang iyong mga kaliwatan. And thy seed after thee in their generation for an everlasting
Covenant, di basta-basta nga covenante. Everlasting yun. Oh. And be a God unto thee, and to thy seed after thee. Oh, mo na siya. So, maapil na tani ini. Di ba? Kay if you are in Christ, you are the seeds of Abraham. Mo na gingon sa Biblia. Okay. Padayon ta. Verse 8. And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a strangers. Uy, hatag ko no sa iya, og sa mga kaliwat, ang katong yuta, may strangers dito, di ba? Oh. All the land of Canaan, ihatag yun ang tanan nga yuta sa Kanaan for an everlasting possession. The word everlasting, pwede ba na siya nga dili everlasting? Everlasting, yun na siya. Everlasting possession, and I will be their God. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. Wa ba tayo apil ni ini? Everlasting possession mo yung hingon na. Okay, padayon ta. Atong hibaw-an sa Matthew chapter 1, verse 17, kung unsa ang kadaganon sa generation. Gikan kang Abraham, padulong kang Jesus Christ. Ningon siya dali, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until carrying away into Babylon are 14 generations. And from carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. To look up 14 generations. So, 42. 42 generation, gikan kang Abraham, padulong kang Jesus Christ. No. Daw bi kang gisaad kay everlasting covenant man. Di ba? It mean to say, nagpadayon na siya hantod sa atong kapanahonan. Kay nabaday everlasting nga dili everlasting. Oo. So, naigingon dali. Sa diha nga niabot si Ginisus, natunga ang Hudiyo. Nasabtan na ito na. Oo. Ato naman yung na-studyhan ito ni Agi ng mga gabi. Dayon, some of the branches be broken off. Katong dili magtotoo, mo ito'y gipoto lang. The word some is not all. Oo. And thou being a wild olive tree, kaning wild olive tree, kaning hintel, pero pareha na silang pagtuo, ituo sila kang Ginisus, nahimo silang kaliwat ni Abraham. Were grafted in among them, na among sila, it means to say, with lang sila. And with them, mga with rin sila. Oh. Partakers of the root and the fatness of the olive tree. So, ang covenant, naglatay yun diha sa kaliwat ni Abraham. Pero tungod kay nagtuo man sila kang Ginisus, na kaangkon gyapon sila sa saad, pero with lang sila. Kay with man ang gigamit na with and with them. Di ba? Oh. So, sa pagpadayon, nganong ato man ang gitun-an ang mga kobenante ni Abraham? Kay mao man gunigingon sa Spring Prophecy. Manuscript Releases, Volume 1, page 121, paragraph 2. There is hope for us only as we come under the Abrahamic covenant, which is the covenant of grace by faith in Christ Jesus. The gospel preached to Abraham, through which he had hope, was the same gospel that is preached unto us today. Kay miingon man si Jesus nga before Abraham, I am. Sa wala pa si Abraham na anak ko. So the same, through which we have hope. Abraham looked unto Jesus, who is also the author and the finisher of our faith. Mo na siya. So, there is hope for us only. Kanang the word only is kung unsag yun ang kombinanti kang Abraham. Mao po dato, Di ba? Oh. So, padayon ta. Niingon dere ang 1 Chronicles 16, verses 16 to 19. Be he mindful always of his covenant. O sa'y pasabot aning be mindful always of his covenant. Pamintig yun nato hunaw-hunaon. Di ba?
always man, mindful. The word which he commanded to 1,000 generations, o 1,000 generation na, katong kang Abraham, padulong kang Jesus, 42 generation na to. Pero diri, nasabtan na to, nga naay 1,000 generation. Oh, even of the covenant which he made with Abraham, and of his own unto Isaac, and have confirmed the same to Jacob for a law. Naa sa balaod ni nga covenante. Ug ato ning pangitaon sa balaod. And to Israel for an everlasting covenant, saying, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance, when he were but few. Gamay ra mo. Even a few, and it's strangers in it. So kung siya na-experience ni Abraham, nga strangers niya ng land of Canaan, mauusab ang ma-experiencehan sa iyang mga kaliwatan. Few, and even few, and strangers in it. Ang pangutana, kanibang 1,000 generation is na-expire na ba ni? Sa atong kapanahonan? Ato yung i-check. Naibawaan na to sa Biblia, nga wala pag yun siya na-expire kay kang Abraham pag to Jesus is 42 generation. More than 2,000 years. Kang Jesus, padulong sa tuwa, sobra sa 2,000 years gapon. Di ba? So, ang pangutana na expire na, wala pag yun kay 42 rageta, 42 rageta sa panahon, dito sa panahon ni Abraham, padulong kang Jesus. How much? Pero sa to, wata kabalo kung pila na ka-generation. Pero, anibawaan na to, nga wapag yun kaabot yun sa 1,000 generation. Ang iya paggigamit is that is indefinite articles. Tungod kay this is an everlasting covenant. Oh, para yun ta. Atong basahon ng Espiritu Stagna para i-confirm yun nato sa atong nasabtan nga wala pag yun siya na-expire sa atong nasabtan. So atong itanawon sa sinulatan ni Ellen G. White sa writing, sa inspiration, kung kani ba siya nga generation is na-expire na yun, i-confirm na to. Dayon, ato pong i-confirm, kay i-confirm naman dari, ato pong sutaog yung mayo, nga kaniba siya nga covenante na aba ni siya sa law or sa Ten Commandments. Kay kani nga covenant, mauni covenante nga wala kaayo na sabtan sa mga Adventista. O kinahanglan nga masabtan nato ni. Tungod kay nag-angkon ra bata nga commandments keeper. Then wala na ito nasabtan. Di mata kakinabuhi o di mata makatuo sa mga butang wala na ito nasabtan. Di ba? Okay. So atong tanawon sa sinulatan sa Review in Herald, July 5, 1870. Okay. Ningon siya dari. Though, kani siya nga Review in Herald, dili na mo nakitaan sa polio. Pero pwede na mo ma-search ning The Review in Herald, July 5, 1870, PDF sa Google, then tagaan day ka sa PDF dito kang sa Ellen G. White State kani nga year. Oo, para makuan ko. Hilig manggug ko kanang collect ba. Mo na nga naay mga mabasahan ako nga wala sa uban tungod kay nakuha man ako ang mga kopya. Oo. Ningon siya dari, though there are many covenant agreement promise noticed in the scriptures, we find only one covenant commended, and this even to 1,000 generations. Iyang gikot ang 1 Chronicles 16:15. Ningon day sa ang inspiration, this period is surely not expired. Wala gid siya na expired. Di ba? Surely not expired. Giklaro gid niya. Oh. And that this covenant commended, and that this commended covenant is the Ten Commandments. Nasa Ten Commandments is proved by the fact that it was confirmed to Jacob for a law and to Israel for an everlasting covenant sa verse 17 sa 1 Chronicles chapter 16. Mao na nga atong tan-awon susiho nato kung asa ni siya nakasulat sa Ten Commandments. O, di ba? Ato ni susiyon kay na-confirm man to Jacob for a law. Kani nga covenante, naani siya sa kaning
Sa Ten Commandments, especially ang to 1,000 generations. Okay, dalita. Kung ato ni siyang basahon ang Exodus chapter 20, kay naman dala Ten Commandments. Verse 5. Mo ni siyang verse 5. Okay. Ningon ang verse 5, Thou shalt not bow thyself to them, no serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. It means to say, nagahisgot na siya og generation, okay? Dayon, kung atong gibasa ang verse 5, sa diyang sa verse 5 sa King James version, makita nimo dara nga semicolon or comma. It means to say, dili siya complete sentence. Ang next nga verse, mo'y sumpay niya para mahimo siya og complete sentence. Okay, atong basahon ang verse 6, sumpay niya. Sa verse 6, ngayon siya, and showing mercy unto thousands. Ang word nga thousand, it refers to generation. Kaya nagisgot naman siya generation. Third and fourth generation. So, it's implied na it's talking about generations. And showing mercy unto 1,000 generation ang ginamit niya. Of them that love me and keep my commandments. So, kanina nga kubinanti na sulat yun sa Ten Commandments. Kung dili nato ni siya tuhuan, posible nga wala ta nagtuog yun sa Ten Commandments as a whole. Kay ningon ang Biblia sa Matthew 5 verse 17 to 18. Think not that I'm come to destroy the law. Wala siya ni ani sa pagguba sa everlasting covenant nga nisulat sa Ten Commandments. Or the prophets, or ang mga sinulatan sa mga propeta sa Biblia. I am not come to destroy, but to fulfill. Sa pagtuman niini, nituman siya kung unsay propesiya sa iyang kapanahunan. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot, bisag kama na na, semicolon naman na dra, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Di ba? So, ingani ang katumanan nga, atong yung bisag kama lang nga siya, kinaan may sa gisulti diri nga, one jot or one tittle shall be in no wise pass from the law, till all will ma-fulfill gid siya. Sumala sa pulong. Dili basta-basta ang pulong sa Ginoo. May katumanan. So, kung nagsunod ta kang Ginoo, siya ni Anis, dili sa pagguba sa kasuguan, o sa mga sunatan sa pupita, yani siya sa pagtuman. Anak gyapon ang atong kinabuhi kay followers mata ni Kristo. Sa pagpadayon, niingon siya diri. And hereby, niingon ang 1 John 2, 3 to 4. And hereby, we know that we know Him if we keep His commandments. Oh. So, makakuan kita nga, kabalo kita sa iya, kung nag-keep ta sa iya. Ang tibuok nga kasulatan. Oh. He that said, siya nga nag-ingon, I know him, nasayod ako kaniya, and keep it not his commandments, is a liar. Oh. And the truth is not in him. So, it means to say, kung ato to siyang i-reject, mahimot ang liar. Di ba? Kaya naaman siya sa commandments. Oh. Muna, ing-anag yung kay importante. Okay. Muna nga, all the Old Testament history and prophecy show that God was working through the chosen seed of Abraham to save the world. He was trying to induce them to fulfill their missions, namely, to carry the gospel of the kingdom to the whole world. The question is, why did God choose Abraham? Because when God called, Abraham obeyed. So, ingani ka importante ang obedience. Oh, ingani ka importante ang obedience. Sa diyang makadungog na ta sa tingog. Oh. He calls all, gitawag ang tanan, but those who will not hear the call cannot be used. Katong magpalingog-lingog, di gito siya magamit. Why did
He worked through Israel for so long. Dugay kayo. Hantog, gisulat na lang siya sa Revelation 7. Nakapagyapon dito. Di ba? Ganong grabe ang trabaho sa Ginoo for so long. Because headstrong as they were, bisag gahi ni silang mga ulo, they were the only people near enough to Him for Him to work through. Muna nga pangitaan gyud sa pamaagi sa Ginoo nga mahimo silang magamit. No, ang katawan sa Ginoo. Okay. Mao na nga kung atong basahon ng Revelation 7:4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel, tungod kay ang iyang kubinante wala naguba. Bisa pag-unsay pang ni kamot ni Satanas, wa ginaguba, nagapadayon hantud sa atong kapanahunan. Og atong nasabtan, according sa Testimonies Volume 9, page 164, nga ang Seventh-day Adventist is the Israel of today. Kaya di man ta musugot nga ang Katoliko mo Israel of today. Di man ta musugot ng uban pa nga Israel. Mas nindot kayo paminawon nga ang Seventh-day Adventist, especially sa mga overcomer, is maog ito tinud-anay nga Israel of today. Okay. Sa pagpadayon, niingon dari ang Jeremiah 31 verses 31 to 33. Behold, the days come, wabot ang panahon, said the Lord, that I will make a new covenant. Asa na imo ang new covenant? With the house of Israel and with the house of Judah. Nakita na nato ang 12 kabanay, di ba? Not according to the covenant that I made with their fathers. Ngayon, gihimo sa iyong amahan, in the day that I took them by the hands to bring them out of the land of Egypt, which my covenant did break. Although I was an husband unto them, said the Lord, but this shall be the covenant that I will make with thee, with the house of Israel, after those days, said the Lord, I will put my law, iyaging isulat ang balaod, in their inward parts. Apila ng everlasting covenant, 1,000 generation. Di ba? Sa ato yung kahiladman. Oh. And write it in their hearts and will be their God, and I will be their God, and they shall be my people. Pagkanindot sa saad, sa kobenante. Di ba? Pagkanindot. Sa pagpadayon, niingon dahil siya dari sa Jeremiah 30 verses 3, then maadto ko sa 24. For lo, the days come, mabut gyud ang panahon, said the Lord, that I will bring again the captivity of my people, Israel and Judah, ang 12 kabanay. Said the Lord, I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Munay saad. 24. The first anger of the Lord shall not return until he have done it, and until he have performed the intents of his heart. In the latter days, he shall consider it. Muna kay nagpuyo naman ta diri sa hinapos nga katuigan, latter days, last days. Ako ning gi-consider kay nagpuyo man ko karon sa hinapos na nga katuigan. O kano sa gani nga saan? Ningon siya, in the latter days, he shall consider it. Muna ako ning gi-consider personally. Kaya ang faith personal mo na sa kamatuoran between I and my God. So, sa pagpadayon nga lang importante man gyud ang balaod. Ningon siya diri. Anong ato medyo dinggi ko. Ingon ang The Faith I Live By sa Inspiration, page 327. It is only as the law of God is restored, ma-restored gyud siya, kung unsa gyud gisaad dira nakalatid, to its rightful possession, that there can be a revival of primitive faith and godliness among his professed people. Thus said the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls.
Jeremiah 6:16. Pagkanindot sa kobenante sa Ginoo, diri na punta sa another nga quote. Prophets and Kings, page 713 and 714. That which God purposed to do for the whole world through Israel, the chosen nation, siya nga ang atong Ginoo nga wala imposible kaniya, will finally accomplish through His church on earth today. Kinsa man ni? Ang mga overcomer nga mga Adventista. Di ba? Oh, ang iya kuno the which God purposed to do for the world through Israel, the chosen nation, He will finally accomplish through His chosen church on earth today. He has let out His vineyard unto other husbandmen, even to His covenant-keeping people, who faithfully render Him the fruits in their seasons. Never has the Lord been without true representatives on this earth who have made His interests, ang iyang interests, their own. These witnesses, kaning mga witnesses for God, are numbered among spiritual Israel na sa 70 Adventists. And to them, og diha kanila, especially the 100 of the Son with them, will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. Di ba? Dili malalis. Mauna nga, sa pag-abot sa panahon, niingon ang Review and Herald 1889. Here is the patience of the saints. Dili ba basta-basta ang pagpasensya. Kanang magdala ka sa bulaton sa Ginoo, dili basta-basta. Labi na kay gisira ni debatihon na noon ka nga nag-igo naman ka nagbasa. Di ba? Igo naman ka nagbasa. So, wag kita na himana, pailog kita na. Pero, gusto sa Ginoo nga ma-develop sa tuwa ang fruit of the Spirit. Kay one of the fruit of the Spirit is patience. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God. Apil na itong everlasting covenant. And the faith of Jesus. Naagid sila pagtukan Jesus kay nothing is impossible kung Jesus God. Di mo manigay niyang langit o ang yuta, pinagi siyang pulo. Wala yung posible ka na. Is the brief description given by the angels of the 144,000 who will be translated without seeing death when Christ comes. Pagkanindot kung makaapil ta niini. Di ba? Ang pangutana, naipangutana sa inspiration. Review and Herald, April 9, 1889. The hour of emancipation and deliverance is at hand. Who, the word who is talking about person. Kinsa ni sila? Who will stand with the church of the 144,000 who are to be found without fault before the throne of God. Wagi sayop. It means to say faultless. Di ba? Usaw man nato ni maabot nato ni kay ingani man ang qualification sa Ginoo. Kay wa may sala nga taga dili man niya tugutan nga makaangkon ang tawo nga sadaan pa. Bisag gamay lang kay sala og gamay, dako og gamay parehara na sala. Para kailangan masabtan nato unsaon nato ni pag-abot, mo ni gingon sa inspiration. Christ looks at the Spirit. Nagtanaw sa atong espiritu. Kung naaba sa ato ang fruit of the Spirit. And when He sees us carrying a burden with faith, nanatay burden, labi na, nanatay minsay nga nabawan. Mo na itong burden. Sa diyang nakitaan ta niya, carrying a burden with faith, tungkol sa pagtuo, kay namay sa pulong. His perfect holiness, ang iyang perpekto nga pagkabalaan, atones for our shortcomings. Iakto niya sa atong shortcomings. When we do our best, ato lang himo ng atong mahimo, nga gipahimo sa Ginoo, He becomes our righteousness, na himo na ng matarong. It takes every ray of light, kaning gabi ang pagtuon. It takes every ray of light, kung sa atong naibawan, gikinabuyan yun na to, that God sent to us, sa tuwa, as a Seventh Day Adventist, to make us the light of the world. Di basta-basta. Di ba?
Then, last nga quote, then matapos na yun. Oo, di ba? Ningon din dari siya. Ningon ang inspiration. You see, once you given yourself to Jesus, kasi gihatag na nato ang tibuok, gipalit naman niya tibuok, in this way, and accepted Him, og ato siya gidawat, then gihatag na itong tanan, gi-accept na to, as your Savior, He sees you as completely good. No matter how sinful your life may have been, sa una ba? Dili, karon. Kaya sunod naman ta niya. Sa una, in the past. No matter how sinful your life maybe had been. In fact, from that moment, Jesus' character stands in place of your character from His point of view. He says, iyang nakitaan, kita, as if you had never seen at all. What a gift! Unsa ka klase nga gift nga gasa nga. Without fault, siya ang naghimo niya na. Kay ang iyang kinaiya, iyang gihatag sa tuwa, iyang pagkamatarong, iyang ipasulob sa tuwa. Mao nang without fault, yun. Na all have sinned and come short of the glory of God. Pero sa dihang musunod dita sa iya, ihatag na to ang tanan, ug musunod kita sa kamatuoran. Nindot kayo ang gasa. He sees you as you have never seen at all. What a blessing. Ako pasaylo, wala pasaylo, wala Rico sa Wala. Dili na ikalimtan na niya, iyagay lang ikuan sa kahiladman, di ba? Oo, ikalidman. Pero ang tao, makalumlum pa na siya. Oo, di ba? Pero ang Ginoo lahi. Oo. Mao na nga, ing anak kay importante. So it means to say, naglakaw na ta nga bag-o renew, faultless in the sight of God, sa diyang magpadayon tagsunod siya. Mao na nga, ang 100,000, na-come up nilang perfection tungod kang Ginoo o tungod sa ilang pagpadayon sa pag sunod ya kaniya. Oo. May mga pangutana sa atong discussion karon kaning the everlasting covenant, di ba? Nindot kayong covenant ay saad. So sige lang kung napay uban nga na may usahay nga nanatay na sabtan nga saad pero kanang murag glimpse pa kayo ba wala pa kayo na bitong nahulma. Sa sige na tog study mahulma-hulma ra na. Ang atong ginahimo karon is nag-collect mga pieces. Kaya ang whole truth man god ang tibok ka kamaturan dili man nato na ma-studyhan sa isa lang ka study. Oo. So sama na siya sa usa ka globe na kung may globe karon dili man na nimo makita ng whole ang tibuok kalibutan kung sa isa lang katanawan imo man na siyang hinanayog tuyok ang globe, di ba? Oo. So ingana gyapon ang kamaturan pieces by pieces atong gina-collect dahil sa diyang pieces by pieces, daghan na tag pieces by pieces, ato na dahil gikuan, by God's grace, nagkaanta ng kaalam, hantod nga makita na nimo ang beauty, the plan of redemption. Di ba? Oo. Di ba, kaingon na rin thank you God. Nga, tinuod yun dahil nga, sailing time karon settling of truth, both intellectually and spiritually. Oo, sailing man tanang nga time. Oh, we are in the time of sailing time. Because masitol kita both intellectually and spiritually. No. So kani siya nga study, bugat-bugat gyapon nga study. Of course, bugat-bugat gyapon ni. Especially sa mga naitao nga nanabitaw sulod ang ilang hunahuna. Oo. So sige lang kay ningon man inspiration nga if we have a humble mind and a teachable spirit, nothing is impossible. Makasabot ra gyapon by God's grace. Iya man tag tabangan sa masabtan nato. Nay mga pangutana or mga kadugang sa atong pagtuon karon? Oo. Ito na tao ba? Oo. Ito may mga makapasaylo ko. Oo. Di ko makalimot sa buhat. Dili na siya tinud anay nga pagpasaylo. Kay ang ingon kung nakoy nabasahan sa inspiration, ang Ginoo ang iyang memory dili basta-basta. He can call all the stars by name. He can count all the stars and he can name them by name, one by one. Pero siya pod ang usa ka person nga kung
iya ng kalimtan, limtanon gud siya po siya. Basta iyang kalimtan, siya po ang pinakamalimtanon. O tinawag ka, He sees you as if you had never sinned at all. Dili basta-basta. You all have sinned and come short of the glory of God, pero nakitaan ka niya, nalimtan niya nga nakasala kay na past. So, dili siya basta-basta magpasaylo. Oh, iya ginang kalimtan. Kana bitaw ingon nga, I can forgive you, but I cannot forget what you have done to me. Kanang di ko kuan. Actually, kana siya dili ko na siya tinod anay nga forgiveness. Ang tinod anay nga forgiveness is a forgiveness nga husama ni Kristo. Kay sumusunod man ta ni Kristo. Oh. Ang ginapasabot na nga mo pasaylot ta dayon dili gi ko kanang kalimtan nato, it mean to say nga kung napa sa atong memory wala na nato gipansin ba. Oh, murag never mind na nato sa tuwa kay that is past. What is the important is today. Wala na ka nagunaw na sa mga negative maguna. Kung imo pa nang hunaon nga nangayon na siya pasaylo din, imo pang hunaon, that is negative. Negative na siya. And that negative mo na say mubabag nga mausab ang imong kinaiya. Unta. Nga mahimo nimo makinaiya ni Kristo. So, ang imo na lang himoon, kay napamagin na sa memory, ang imong gimon is past. Kung unsa may nahitabo sa past to siya. Oh. Ang akong present karon nga gipasaylo ti ka, kung unsa may imong gihimo, never mind na lang nimo. It mean to say, wala na lang sa imo ba? Kay wala na nimo gimay. Hindi siya sila makalimot, pero wala na si imo. Oh, wala na nimo, never mind na nimo. Hantod nga sa sige nimo kung natinod anay gyud na never mind na ginanimo, di na gikakadumdum kay never mind na nimo. Kanang mga butang nga dali ra ta makalimot, kanang never mind na to. Mo na yung mga butang nga dali na to malimtan. Pero kanang mga butang nga importante gyud na to nga makuan, di gyud na to na malimtan kay ato ginang gitagag pagtagad ba. Mao galing ingon ang Bible, be mindful always of His covenant. Di ba? Karon aron nga madumduman gyud nato kung unsa gyud ang saad sa Ginoo. Pero kanang ba? Kanang namin ito memory no. Di na ito ibutang sa lain sa ato ko lingon ba? Di ba? Pero ito isa ang namin nga masalo yung gibot pero sa di mo pero mismo sa ato ba? Nga natay mga nahimo kanito nga mga sayop gid ba? Sala. Unya nangay sa pasaylo ginawa na. Tapos may nanonood ko nga sa sali mo kanito imong gibuhat. Tinood man na siya. Tinood na. Napa sa to memory pero never mind na nimo kay nagtuo man ka nga gipasaylo ka sa Ginoo. Mas bugat ang imong pagtuo kaysa imong nga hinumduman kaniadto. Normal man na siya nga kay ipadumdum mo gani sa tanas gali atong mga sala para ipa-feel sa to nga we are not worthy na makadawat sa everlasting life. Pero tungod sa pulong sa Ginoo, mo na si mas bugat sa tuang pulong sa Ginoo ang iyang saan na. Sa diyang gipasaylo na tika, ay namunaw na nga napakaisala. What na kaisala? You are forgiven and complete. Mo na siya, totally, you have peace of mind. Kung mo kay peace of mind, kung mas bukat to sa imong gibuhat, mas bukat lugar to ang imong sala kaysa gibuhat ni Kristo sa iyang pagpalangsang sa Kalbaryo sa cross. Mas bukat to gihimo ni Jesus. Di ba? So, dili ba ito, kulang pa ba ito ang gihimo ni Jesus? Iyang gihimo sa pagpalangsang sa Kalbaryo sa cross, aron mapasaylo ta? Kay nganong maguna-una pamanta nga magduduha pamanta sa atong mga gibuhat kaniadto nga nangayo na makatag pasaylo, di ba? Sa panahon na sa katubang trouble na ba? Trouble. Nga mga tao sa Ginoo kanang nangamuhi gid sa Ginoo sila kalimutan nga. Siya na sila. Pero ilang gibati ang kanang kinahanglan gid sa pasaylo sa Ginoo sila kanang na struggle. Pero struggle gid sila. Para mapaging pasaylo. Actually nag-struggle sila na tungod na siya nga na may death decree.
Nag-death decree na siya. Time of trouble man na, Jacob time of trouble. Na-death decree, dayon, na trouble. Kay, waon, patyon ni Satanas sila kay, di man gusto ni Satanas nga mo, manakod pa sila ba? Oo. Magamit pa sila sa Ginoo. So, i-wipe up sila. So, tungod niya na sila kabalaka. Kaya nga naman, dili sa ilang kagulingon pod. Sa uban ng mga kalag nga wala pa nakabalo sa kamatuoran. Kay only the gospel can save man. Mao galing ingon si Pablo, I am not ashamed of the gospel for this is the power. Mao ra ni gahom, walay laing nga gahom unto salvation, diya sa kaluwasan. Mao na nga dila sila nagunahuna lang sa ilang kagulingon ug nagunahuna pud sila unsaon nila pagkuan kung i-kuan pud sila. Oo. Pero gi-remind pud sila ni Satan. Grabe po paningkamo ni Satan nga kadumdum gyud sa imong sadaan di mo worthy ana na ba? Angay mo nga pagapat yun. Kaya na ila man pong sa tawhanon na man gyud pagbati nga makasala man gyud ta kay tanan makasala. Pero mas nasettle man gud sila sa kamatuoran. Settled sila both intellectual and spiritually so that they cannot be moved. Nagi shaking may tabo. Pero tungod sa the faith of Jesus, naa sila yung faith of Jesus, nakalahutay gud sila. Mustand gud si Michael, mo-protect sa ila. Oo. Muna yung nakanindot. Nagi mga struggles sa itong kinabuhi. Of course, napamantas sa fallen nature, napamantay kasing-kasing nga deceitful. Oo. Muna nga atong ginahikli na atong kagulingon, pasaan sa cross, mapalot ang Ginisus, ingana na siya. Natay daily battle. Muna yung ni Pablo nga, daily, I die daily. Kay daily man nga itong one good. Kay naiusahay, makalimutan, kay limitado mo guning tao, masaad sa Ginoo, ang iyang mga pahimangno, labi na ay mga temptasyon o mga impluensya sa mga palibot, or mga circumstansya, mga trials, moabot sa itong kinabuhi, sa dali na ta makalimot. Mo nang importante nga kanunay mag-ampo, connection sa Ginoo. Kaya the more ta nga moduol sa Ginoo, the more ta nga maka-absorb or makakuha sa mga pagtulunan yung mga saad nga di ginato malimtan. Importante gyud ang relasyon sa Ginoo para makalahutay. Mo nang uban wala ka survive, bisan na sila nahibawan tungod kay dili hugot ang ilang relasyon sa Ginoo. Una siyang luya biya kung hugot dili luya kung luyang relasyon sa Ginoo. Luya gyud di kasubay. Importante gyud ang relasyon sa Ginoo. So dito na tama nang ato ang pagtuon karon. Tayo na ta. Napanay siya yung mga kwan. So pieces by pieces, di ba? So ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan.